Good morning, good morning. We are going to, guess what? Ryan Decals. Kay Ryan Decals tayo, mga parts. Meron tayong ipakabit na decals na galing sa Lazada, which is ano siya, pang XADV. Actually, para nagsisi ako na bumili ako. Sayang naman, nabili ko na. 1,000 plus din kasi. So ipapakabit ko na lang. Temporarily ilalagay lang muna natin to kasi sayang naman, kasi sayang naman 1,000 pag hindi natin kabit, di ba? So temporarily lang muna, parts. Hindi siya talaga permanent kasi plano naman talaga natin dito is soon pape-repaint natin siya ng kulay dilaw. Dilaw lahat. Itong yung body niya. Yun talaga ang gusto kong mangyari dito. Dilaw, dilaw, dilaw. So since temporary lang naman yun, gamitin na lang natin kasi sayang naman, di ba? So ang problema ko kasi dun, pang ano yun pang 2025 na model na tawag nito, na pang XADV. Kaya yung sticker na yun, medyo kailangan may mag-adjust tayo ng konti, di ba? So bumili tayo ng sticker. Hindi pa naman ako mahilig maglagay ng sticker dito. In fact, nung nilagyan ng sticker to na may-ari, tinanggal ko Bukas pala pabiyahe tayo ng vegan. Gamit natin to si David, kasama ang group ng XATV. So ilan ba kami nakalista? 10. Sana 10 kami, para yung room sharing daw kami. Pwede rin namang hindi room sharing, okay lang naman. So ilang oras pa pupuntang vegan? 12 hours ba? Sabi ni misis ko 12 hours daw So vegan tayo bukas na umaga. Time of meet up is 5 o'clock. So nag-prepare ako kagabi ng mga damit na dalhin. Syempre meron ka dapat extra na jacket just in case maulanan ka. Meron ka extra jacket, tatlong gloves. So meron akong 3 gloves. Meron naman akong 2 dito sa ito tsaka yung pula. Pwede na siguro yun. Ang purpose naman yan, just in case na maulanan ka, mabasa ka, at least meron kang pang reserva, diba? Tapos bumili na ako ng waterproof na socks. Waterproof naman tong sapatos natin, though hindi siya riding shoes, pero waterproof naman to, so nothing to worry. Ito lang yung socks ko, pero magbabaong pa rin ako kahit paano. Meron rin tayong baon isa just in case. Tinitimbang-timbang ko kasi nasa kaliwa lang yung banda yung bag ko, yung yung Rhino Walk. Ang bigat. Yung isang jacket ko parang tanggalin ko doon, ilalagay ko na lang dito sa compartment. Meron pala, bumili pala ako ng top box. Bumili na tayo ng shad parts. Binili ko siya talaga, kasya tong helmet kong malaki, yung dala ko ngayon, para at least kung kunyari mag stop over kayo, pwede mo ilagay yung yung helmet mo sa loob ng top box mo. And meron pala siyang security features, hindi siya basta-basta matatanggal yung pin sa likod. Ang shad, gulat ako, iba rin siya, iba rin yung niya, yung quality niya. Pag may side pannier na tayo, delikado na to. Katong helmet na to na gagamitin natin bukas, kaya tinitesting natin ngayon kasi medyo matagal-tagal ko na siyang hindi nagagamit. Pag bumabiyahe talaga ako ng malayo, usually ito yung gamit ko You might be thinking, ang bigat niyan gamitin. Hindi siya mabigat. Modular to parts, pero hindi to mabigat.
Mabigat to kargahin, na-explain ko na to before. Pag kinakarga mo siya, mabigat. Pero pag nasuot mo na sa ulo to, balance to, parts. Kaso nga lang, pag nilagyan mo to ng camera mount sa chin, ang bigat na nito. Doon siya nagiging imbalance eh. Meron pa tong brake free sa likod yung may ilaw. Meron pa to. Ganda ng weather Sana talaga bukas hindi ulanin. Ready naman, pero syempre mas maganda pag hindi umulan eh. Kung umulan naman, okay lang. Yun talagang gusto ni Lord. Yung isang Rhino Walk ko, coming pa lang eh. Binili ko siya ng 12,000. 20 liters lang yun parts, pero 12,000 yun. Pwede na yun. Kasi pag nagbiyahe ka pala mga parts, di mo kailangan dalahin lahat ng damit mo. Maglaan ka ng isang araw lang for laundry day. Yun lang yun. Diba? Pagpunta mo sa Davao, kunyari nasa Davao ka na, mag-laundry ka isang araw lang. Tapos pagbalik mo ng Manila, yun na yun. Yun na yung damit mo. So, yung damit mo na dadalhin mo from Manila, yun yung kailangan mong suotin for the whole travel or for the whole trip. Baka kasi pag dinala mo lahat ng damit mo, para kunyari 2 weeks na laan mo dun, dalahin mo lahat ng 2 weeks na damit mo, paano yun? Paano mangyari yun? Eh di ang dami mong dala, 3 bag, 2 bag lang okay na eh. Hindi na ako kailangan magdala pa ng isa pang tunnel bag or na isang bag sa likod ko na ilalagay. Hindi na kailangan. Baon lang ako ng 3 Komine. Bakit Komine? Kasi pareho lang ng yun eh, ng protection pads. So meron naman akong 3 Komine na baon, na jacket. Baunin ko yun, yung kulay blue tsaka gray, tsaka yung itim. Baunin ko yun, extra. Baunin ko yun para meron akong extra. So pag tinanggal mo kasi ang pants nun, sobrang liit lang yun eh, kasi mesh lang yun, di ba? So meron na akong 3 pantalon. Yun ang problema ko, wala akong masyadong pants ng riding pants eh. Meron akong itim, meron din naman akong gray, meron naman akong pwede naman yun. Huwag na mag-inarte, tama na yung pants kung meron ako. Tapos mga t-shirts, yun lang, pambahay, isang tsinelas, yun, baon kang t-shirt, mga 10. O diba? So pag hindi pa naman mabaho yung t-shirt mo sa biyahe mo, gamitin mo the next day. Ganun lang yun parts. Kanya para-paraan lang yan. Dugyot na yung itsura mo. Magpalagay ako ng decals. May decals na ako, papalagay ko lang. ER41 ang model ng aking Topbacks. Tapos kaya ako nasabi na hindi ito basta-basta na natatanggal mga parts. Usually, di ba, tinatanggal to para mabuksan siya. Titingnan mo mabuti. Yan yung pin niya. Yan yung pin. Yung dulo lang pin. Walang laman. Nakasarado siya. So hindi siya basta-basta malulusot. Unless sisirain nila to. Itong buong to. Also, pagtanggal nito, yan, buksan mo siya, pupush mo to. So automatic pag nilock mo to, maglalak din to. Itong dalawang to. Akala ko dati, pag nilock mo to, akala ko dati nung hindi ko pa sinara, nabubuksan kasi to. So di kagaya sa mga SEC or sa ibang top box, meron ganito sa ilalim. Yung retractable ko kasi meron. Kaya safe to, sobrang safe yun. Ito wala. So automatic pala siya. Pag sinasara mo siya, yan, pag sinara mo yan ng ganyan, automatic naglalak na to. Ayan o, hindi mo na siya
Ano. And also, mahirap siya ikabit ha. Ito, ang hirap ikabit nito. Kasi yung limited masyado yung butas ng aking tawag ito, aking bracket. Kaya kung titignan mo mabuti, yan lang niya talaga siya. Yan lang yung apat na yan. Yan yung bracket. So, ayan. So, model niya is TR41. Kasya ang aking Shoei na XL. In fact, maluwag pa siya. Kasya na siya. Kaya ako bumili nito mga parts. Kasi ayoko siyang magbibit-bit ka ng helmet, magbibit-bit ka pag bag, diba? So gusto ko pag nag-stop over ako, lalagay ko na yung helmet dito, tatanggalin ko na yung tatanggalin ko na yung bag para isang lang. Tapos ito lang yung problema ko kasi nakakalimutan kong yung susi. Ito yung nirereklamo ko dati sa Shad na hindi kagaya dun sa sec ko, pag naka-open, like this one, na-open yan, di ba? Hindi mo basta-basta ma-pull yung susi. Ito, napupull mo kasi. So may tendency siyang mahulog yan pag kunyari nakalimutan mong nakaganyan. So, yung sa akin hindi eh. Hindi mo basta-basta mapupull yun unless i-lock mo siya. Saka mo siya gaganon. So automatic naglalak na itong dalawa. Again, nandito tayo sa Ryan Decals. Ayan, parts. Tapos, syempre, problema ko kasi yung aking sticker pang 2025 na model. Papablock natin to. Yun. So kung titignan mo, okay na okay yung box. Bagay sa kanya yung box no? Bagay naman, di ba? Ha? Sakto lang din sa kulay ng motor. Kaya nga eh. Tapos ito, ang bigat nito. Siguro mga may 5 kilo to. Maliit lang na yan. Oo. Daming pool sa loob eh. May pump pa siya. Isa. Yee! Ayan na. Papangit na yung motor ko. So proven talaga na 2025 sa 2021 hindi pwede. Pwede siya pero kailangan pilitin mo lang talaga. Oh, kumantay na bro. Ganda bro ha. Kino-convince ko na lang sarili ko, sinasabi ako maganda. Wala na kasi choice eh, nabili na kasi. Ayan kasi, bili-bili ka, kamote ka. Convincing bro. Alam mo, maganda pero hindi. Alam mo maganda pero hindi. Ah, pwede na rin. Baka naman gumanda yan pagkatapos ano bro. Malay mo, Malaysia. Ang ganda naman pala, Dax. Convince. Pinatanggal ko nga yun dati dyan eh. Nakalagay, kulay-pula. Tapos ngayon, lalagay na kulay gold. Ah, gold, sakto naman sa team niya, di ba? Saka silver. Yan kaartihan na talaga tong ginagawa ko ngayon. Yan, yung kaartihan na yan. Kaya kung bibili kayo ng ganito, paggawa nyo sa trusted installer nyo, huwag nyo gawin sa bahay. Baka kung ano may itsura pag nilagay mo sa bahay, unless marunong talaga kayong gumawa. Kasi mahirap din siya, di ba? Yan, no? Yan, magiging block na yan. Testing lang yan. Wala talaga sa plano yan, pero wala yan. Ganda, oh, grabe, oh, ganda niya talaga. Wow! Parang nakukulangan ako sa sticker, eh. Dapat talaga buo yung likod, eh. Anyways, mga parts, natapos din yung ating kahibangan. Natapos din ang ating sticker thingy. Oh, okay naman. Wala lang talaga akong choice eh. Kailangan ko lang talaga siya lagyan kasi una-una
nabili ko na, diba? So meron dapat akong bilihin sa, parang tinatamad na ako. Dapat papalitan natin to ngayon ng mas malaki. Parang may oras pa naman. Actually gusto ko rin pumunta ng Caloocan, pero wala na rin. Okay naman, gamitin muna natin yung mga dapat gamitin. Hindi naman kailangan bago yung suotin mo. So ayan nga, preparing nga tayo. Uwi na lang tayo kasi medyo worse yung traffic. Oh, naging dilaw yung aking ilaw. Naging dilaw yung ilaw ko. Which is okay lang, mas maganda siya sa gabi. So again, temporary lang yung ating sticker na nilagay kasi nga, as I have said kanina pa na nabili ko na kasi, so wala akong choice. Uwi na lang tayo, rest a little bit, prepare pa tayo ng gamit para tomorrow. Mabigat kasi yung pannier bag ko. Nilagyan ko ng gamit, sobrang bigat. Umabot yata ng 25 kilos yun eh. Ang ganda sana yung pag doble yung bag ko na ganun, na pantay yung bigat. Parang 5 kilos to 10 kilos lang yung bigat ng aking ng aking toolbox eh. Hanggang dito na lang mga parts. May bago tayong sticker. Simple lang yung sticker natin. Always remember, stay safe, ride safe. God bless. Bye.